Mali ba ako sa pagsigaw at pagsasabing hindi maaaring makasama ng asawa ko ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata? Ako si Marie. Matagal na kaming kasal ng aking asawa na si John. Masaya kami at wala kaming problema sa isa't isa hanggang sa 2 buwan ang nakalipas. Simula pagkabata, may matalik na kaibigan si John na tatawagin nating Christy. Nung 14 years old sila, nagkaroon sila ng relasyon at nag-date hanggang high school. Pero nung 18 years old na si John, lumipat sila ng ibang lugar. Hindi nila kinayang panatilihin ang long-distance relationship. Matapos ang 2 buwan, naghiwalay sila, ngunit nangakong magiging mabuting magkaibigan pa rin. Nung 20 years old na si John, nakilala ko siya. Nag-date kami ng 8 buwan at nagpakasal. Maayos ang lahat sa buhay namin, pero 2 buwan ang nakalipas, nakatanggap ng tawag si John mula kay Christy na lumipat na raw siya sa parehong lungsod namin. Nagkita kaming 3 sa isang cafe para magkamustahan at pumunta kami sa isang party. Habang nasa party, hinanap ko si John para may itanong. Pero may nakita akong hindi ka nais-nais. Nakaupo si John sa sofa at si Christy ay nakaupo sa kandungan niya. Niyakap ni John si Christy habang hinahaplos naman ni Christy ang buhok niya. Nakangiti sila at mukhang naglalambingan. Tinawag ko si John at nang marinig nila ako, agad sila naghiwalay at umupo ng magkahiwalay. Hindi ko alam kung gaano na sila katagal sa ganoong ayos o kung ano ang pinag-uusapan nila. At dahil hindi ko alam kung paano ito haharapin, hindi ko na lang muna binanggit kay John pag uwi namin. Pero makalipas ang ilang araw, ilang beses ko silang nahuling sobrang lapit sa isa't isa at biglang lalayo kapag may nakakita. Kinausap ko si John tungkol dito pero puro palusot lang ang sagot niya. Kaya tinanggal lang niya ang alikabok sa mata ko at iba pang mga dahilan. Last month ay nagkasakit ang nanay ko kaya kinailangan kong pumunta sa ibang lungsod ng 2 araw. Bumalik ako ng maaga at naabutan ko natutulog si John sa sofa, walang suot na pang-itaas, habang si Christy ay nakasandal sa kandungan niya, tulog din. Nagising sila sa galit kong sigaw at halatang nahihiya sila. Ayon kay John, pinatuloy lang niya si Christy para manood ng movie at nagtanggal lang siya ng damit dahil hindi gumagana ang aircon. Na totoo nga naman dahil sira ang aircon namin. Pero may kutob akong doon natulog si Christy sa buong 2 araw na wala ako. Tinanong ko si John pero todo tanggi siya. Pero hindi ako mapakali. Sinilip ko ang phone niya habang naliligo siya. Nabasa ko ang mga text nila sa loob ng 2 buwan. Puno ng matatamis na salita. Hindi man sila diretsahang nagsabi ng I love you, pero nagpalitan sila ng mensaheng tulad ng ikaw ang soulmate ko at walang saysay ang buhay kung wala ka. Nakita ko rin na in-invite ni John si Christy na pumunta sa bahay sa loob ng 2 araw na wala ako at pumayag si Christy. Ibig sabihin, totoo ang mga hinala ko. Pinakita ko kay John ang mga text at inamin niyang nagsinungaling siya sa akin at ang dahilan niya, alam daw niya mag-o-overreact ako kung nalaman ko. At dahil sa sobrang galit sumigaw ako at sinabi ko na, paano naman tong overreaction ko ngayon? Sabay hagis ang cellphone niya at pilit niyang sinasabi na makinig ako at may paliwanag siya. Pero agad ako nag-impake ng gamit ko at umalis ng hapon ding yun. At habang papalabas ako ng gate, sinigawan ko siya. Ngayon, pwede mo na siyang tawagan ng buong oras, mag-enjoy kayo. Pumunta ako sa bahay ng nanay ko at nagpasya akong manatili na muna doon ng 1 linggo. Paulit-ulit akong tinatawagan, tinetext at ini-email ni John. Pati si Christy nag-text at tumawag sa akin pero agad ko siyang blinak. Ayoko makipag-usap sa kanya. Ngayon, nandito ako sa bahay ng nanay ko at nangangailangan ng payo. Dapat ko bang bigyan ng pangalawang pagkakataon si John? Dapat ko bang pakinggan ang paliwanag niya at manatili sa kanya? O tama lang ba ang ginawa ko na umalis? At kailangan ko na ba siyang hiwalayan? Mali ba ako?